Daddy, masayang tawag ni PJ bago kami pumasok. Nakita namin ang mommy na tumutugtog ng gitara niya at si Daddy naman ay kampanteng nagkakape lang. Sarap naman ang buhay, Daddy. May kumakanta pa habang nagkakape, ha? Tawang wika ni PJ bago lumapit kay mommy at binigyan ito ng halik. Bakit nandito kayo? Tanong ng Daddy. Humigop muna ako sa kape niya bago sumagot. Na-miss namin kayo eh. Sagot ko at yumakap kay Daddy. Pagkatapos ay lumapit ako kay mommy at tumalik sa pisngi nito. You both free tonight? Tanong ng mommy sa amin bago inabot ang gitara sa akin at tumayo. Kaya ako naman ang umupo sa pwesto niya kanina. Opo. Sagot ni PJ kaya tumingin ako sa kanya. Ikaw panganay? Tanong niya sa akin kaya tumangwa ko at nagsimulang galawin ang string ng gitara. Free ako tonight basta walang emergency. Sagot ko pa. Dalhin mo na rin ang asawa mo. Sige po, mommy. Maikling wika ko at pumikit. I'll start plucking the string using my fingers. Habang ang ulo ko ay sumusunod rin sa musika na tinutugtog ko sa gitara. Halika na ate. Interrupt ni PJ. Kaya naantala ang pagtugtog ko at pagkanta. Saan kayo pupunta? Tanong ng Daddy. Kay JB po, Daddy. Babalik kami agad. Magalang na sagot ko at nilagay ang gitara sa stand nito. Don't forget to call your husband, Pamela. Paalala niya sa akin kaya tumango ako. Nag-message na ako, Daddy, pero tatawagan ko na lang ulit mamaya. Sagot ko para hindi na sila mag-worry. They both want Lemuel. Kaya kung makapagpaalala sila sa akin, akala mo'y mahal ako ng tunay na anak ng kaibigan niyang general. Mag-iingat kayo. Sabi niya sa amin kaya nagpaalam na kami. Salamat pala kapatid. Pasalamat ko hanggang sa palabas na kami ng ospital. You're welcome. Tipid niyang sagot na tinungo na namin ang sasakyan niya sa parking lot. Sabay na kaming sumakay at inayos ang seatbelt ko at pati siya na rin bago niya binuhay ang makina ng sasakyan at pinatakbo ito. Anong mga music mo rito? Tanong ko habang naghahalungkat ng mga CDs, habang naglalakbay kami. Moira, meron ako. Sagot niya. Ano pa? Tanong ko bago ko nakita ang hinahanap ko at nilagay sa harapan. Marami. Nagmana kasi kami kay mommy. Dahil ang music ay nakaukit na sa pagkatao namin. Pero ang profession naman namin, si Daddy ang pinangarap namin. We are Jackson. Nakarating kami sa condominium kung saan nag-i-stay si JB. Bumaba ako ng sasakyan at tinungo kung saan ang unit niya. JB? Tawag ko habang kinakatok siya sa may pinto. Pinabalik ko na agad si PJ dahil alam kong matatagalan ako. Aasikasuhin ko pa kasi si JB dahil tuturukan ko siya ng pampalakas niya. JB? Tawag ko ulit. Sandali. Sabi niya rin at maya-maya binuksan na niya ang pinto. Ang tagal mo? Akala ko kung napano ka na. Reklamo ko at nilampasan siya. Naligo ako. Maikling sagot niya rin dahil halata naman na basa ang buhok at may towel pang dala. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ko at umupo sa kanyang sofa. Mabuti-buti naman. Sagot niya rin at tinungo ang kwarto niya. Nakita ko ang painting niya na binuko ni Beauty. Basta si Beauty, ura-urada yun. At wala ka talagang magagawa kapag siyang kasama mo. Ang gusto ay gusto niya. Ang mahal ay mahal lang talaga. Beauty is the obsessed girl version of his father. Inayos ko ang syringe at nilagyan ito ng 1cc na gamot niya para lumakas siya dahil kailangan ito ng katawan niya. JB? Tawag ko dahil pumasok siya sa kwarto nito tapos hindi na bumalik. JB? Tawag ko ulit. Pero wala pa rin siya. Tumango ako at tinungo kung saan siya. Nakita ko siyang nakahiga sa kama at nakapikit, kaya lumapit ako at umupo sa tabi niya. Hinaplos ko ang pisngi niya kaya nagmulat siya ng mata. Akala ko kung paano ka na? Tanong ko. Okay lang ako. Sagot niya at hinawakan ng kamay ko at pumikit ulit. Kailangan lang siguro ng katawan ko magpahinga, Pamela. Paliwanag niya. I-inject ko ba ang 1cc? Tanong ko sa kanya, tumango naman siya. Kailangan ko rin yan kasi
Kung wala yan, parang... Sagot niya pa, kaya tinurok ko na ito sa tigiliran niya. Matulog ka na muna, babantayan kita habang wala ka pang kasama rito. Salamat, Pamela. Sagot niya sa akin at pinikit na ang kanyang mga mata. Tumingin muna ako sa maamo niyang mukha bago ako lumabas muna sa kwarto niya at tinungo ang sala. Nagulat ako dahil sa 3 malalakas na katok mula sa pinto. Lumapit ako sa pinto at sinilip muna kung sino ang nasa labas. Lumaki ang mga mata ko na makita kong si Ace. Hindi ko muna binuksan ang pinto at lumayo ng konti dahil sa takot at pangamba. Mabilis kong kinuha ang cellphone ko sa bulsa at tinawagan si Beauty dahil hindi pwedeng walang kasama si JB rito. Kasi nagpapahinga siya at katuturok niya lang ng gamot na pampalakas. Mabilis kong binuksan ang pinto nang maramdaman kong nagagalit na siya at sakto namang sumagot si Beauty. Hello, Beauty? Bungad ko. Pakisamahan mo muna si JB, please. Pakiusap ko bago tinapos ang tawag. At tumingin sa lalaking nasa harapan ko. Ace? Tawag ko sa pangalan niya at napaatras ako. Dahil ramdam kong galit na siya. Asa ng lalaking yun? Galit na tanong niya. Nagpapahinga? Sigaw niya sa akin. At tinungo ang kwarto ni JB. Pero napaatras siya nang makita ito sa may pinto at nakasandal pa. Sinabihan na kita, naluyuan mo ang asawa ko. Galit na sigaw niya at tinuro pa ito. Tama na! Sita ko sa kanya at tinawakan ng kamay niya at pinagdaop ang palad namin. Why are you jealous on me? Kalmadong tanong ni JB at tinuro ang sarili nito. Dahil mga agaw ka. Sigaw niya. Mga agaw kayo ng nanay mo. Galit na dugtong pa niya. Ay, Slimwell! Tawag ko sa pangalan niya, pero mahigpit niya lang hinawakan ng kamay ko. He is angry. Wala kaming inaagaw sa inyo. Tinulungan nga namin ng tatay. Sagot niya. Wala? Tawang tanong niya. Tinulungan? You're claiming that's my dad is your tatay too. Tapos sasabihin mong wala? Seryosong sabi niya. Nagpapatawa ka ata, Joseph. Galit niyang saad. Akala ko ba tapos na tayo sa isyong yan? Tanong ni JB. Slimwell. Tawag ko ulit sa kanya para matapos ng eksenang to. Bakit binabalik mo na naman? You accepted me noon, pero bakit binabalik mo na naman ngayon? Dahil ba kay Pamela? Sunod-sunod na tanong niya at tinuro ako. Pamela is your wife. Pamela is yours since then. Paliwanag niya. Pero bakit lahat na lang ng galit mo sa mundo, sa akin mo binubunton? Wala kaming ginagawa ni Pamela. I didn't love her as a lover because I know that you're territorial. I love you, Ace. Pero hanggang ngayon pa rin ba? Pakitang tao lang pala lahat ng pinapakita mo sa akin. Malungkot na tanong niya, kaya hindi nakapagsalita si Ace. You need to accept the truth that all your mess is because of your doing. Turo niya kay Ace. Huwag mong ibaling sa akin lahat, Ace. Turo niya sa sarili nito. Ikaw ang sumira ng lahat, Joseph. Ikaw. Turo niya at mabilis hinablot ang braso ko. Kaya napangiwi ako dahil natamaan niya ang implant ko. Don't you dare hurt your wife or else. Sita sa kanya ni JB. Kaya napabitaw si Ace sa akin. Sa tingin mo ba sasaktan ko siya? Tanong niya at tinuro ako. Sinaktan niyo man ako, Joseph. Pero siya, hindi ko siya kayang saktan. Huling sabi niya at mabilis na tumalikod habang mahigpit na hawak ang kamay ko palabas ng kondo ni JB. Buti na lang talaga sa kamay na siya humawak, hindi na sa braso ko. Nalito ako sa huling sinabi niya, pero ayaw ko naman kumprontahin dahil baka magalit lang siya. Nasa lubong namin si Beauty at si Engineer Alvarez, pero parang wala siyang nakita. Tinulak niya pa ako papasok ng sasakyan niya at mabilis itong sinarado. Tumingin pa ako sa bintana ng sasakyan at likod na lang nila Beauty ang nakita ko na papasok sa lobby. Tumawag sa akin ng mommy. May dinner daw tayo. Seryosong sabi niya bago binuhay ang makina ng sasakyan. Sorry, babe. Hingi ko ng paumanhin. I told you,
Hindi maibabalik ng sorry mong nakaraan, Pamela. Kaya tumahimik ka na lang. Supladong sabi niya, kaya yumuko na lamang ako. Umalis kami sa kondo ni JB at umuwi sa bahay. Bumababa siya ng sasakyan at padabog na sinarado ang pinto. Huminga ako ng malalim at akmang bubuksan ko na sana ang pinto nang kusa na itong nagbukas. Nagulat pa ako dahil nasa harapan ko na pala siya at hinawakan niya ang kamay ko bago inalalayan akong bumaba. Salamat. Utal kong wika pero hindi naman siya sumagot. Hawak kamay-kaming pumasok sa loob ng bahay at tinungo ang kwarto namin. Mauna ka ng maligo. Susunod ako. Utos niya sa akin at kinuha ang cellphone niya. Tatawagan ko lang sila, Mommy. Habol niyang sabi. Sige, sabi ko rin habang sa kanya nakatingin. Just faster, dahil baka naghihintay na sila Mommy sa restaurant. Paalala niya sa akin. Okay, Major. Maikling sagot ko. Huwag nang kanta ng kanta dyan sa loob. Seryosong sabi pa niya, kaya tangulang ang sinagot ko. Alam naman niya sigurong matagal ako kapag kumakanta, pero... Babe! Tawag niya sa akin, kaya napangiti ako at mabilis naman ang mga galaw kong pumasok sa loob ng bathroom. Kinikilig ako. Pabulong na wika ako at may kasama pang padyak sa paa. Nag-isip ako ng kung anong magandang kanta para sa emotion ko ngayon. Bahala siyang mag-antay, basta kakanta ako. Ngumiti ako habang inaalis ang mga damit ko at inopen ang shower bago tinapat sa katawan ko. Habang kumakantay, nagsasabon rin ako ng katawan para mabilis. Baka mamaya'y iwan na ako ni Ace dahil matagal ako. Sa bagay, mahihiya yun dahil sila Mommy ang kadinner namin. Pakita lang naman ang ginagawa niya. Pero kapag nasa bahay naman nila, ewan ko na lang. Babe! Rinig ko ang sita sa akin ni Ace, kaya naputol ang pagganda ko habang naliligo. Nagulat pa ako dahil nakatingin na pala siya sa akin habang dala ang towel ko. I told you a while ago not to sing dahil hindi naman matatapos ang pagganda mo. Baka bukas na tayo magdi-dinner niyan. Sabihin mo lang, Pamela. Diin niyang sabi sa akin. Nagsisimula na namang uminit ang ulo niya. Mabilis lang to, promise. Sabi ko rin at binilisan ang galaw ko para matapos na ako. Binuksan ko ang last door ng bathroom at inabot niya ang towel bago tumalikod. Thank you, sabi ko sa kanya. Though nakatalikod na siya sa akin, nauna nang lumabas. Lumabas na rin ako sa bathroom at tinungo ang walk-in closet namin. Nakita ko siyang lumabas ng kwarto namin. Baka doon na lang siya sa baba maghihintay at maaga pa naman. Nagmadali akong maghanap ng masusuot na pasado sa kanya. Pero kalaunan ay huminga ako ng malalim dahil wala akong round clothes talaga. Pumili ka na lang dito ng masusuot mo, Pamela. Dahil kahit balibaliktarin mo man ang closet mo, wala kang masusuot dyan. Sabi niya, kaya napatingin ako sa kanya. Pinatong niya mga paper bag sa kama namin. Nag-shopping ka? Tanong ko, pero tinaasan niya lang ako ng kilay. Choose one blouse. Turo niya sa isang paper bag. Bago lumabas sa kwarto, kaya ako naman ay kinuha ang tinuro niya at binuksan ito. Tumingin ako sa kanya bago kinuha isa-isa ang pinamili niyang polo blouse. I'll choose mustard color. Dahil halos lahat ata ng color ng polo blouses ay binili na niya. Sinuot ko ito at pinarisan ng white high-waisted pants. At kinailangan ko pang itak in ang blouse ko para hindi ako magmukhang matanda tignan. Bago ko sinuot ang 3 inches sandals ko. Kinuha ko ang shoulder bag ko dahil plano kong sasakyan na lang mag-ayos ng mukha. Baka kasi mainip na si Ace kakahintay sa akin. Mabilis akong bumaba at lumapit sa kanya. Habang busy ito sa telepono niya, alam kong hindi niya ako napansin dahil seryoso ito sa kausap niya. Umupo ako sa may pag-isahan na upuan at hintayin na lamang kung kailan siya matatapos sa katawag niya. Nasakto namang may tumawag sa akin. Hello? Bungad ko sa tawag. Kamusta? Tanong ko habang nakatingin sa likod ko si Ace, na busy rin sa kausap nito. Sumagot naman siya na okay lang at walang problema. Sige, dadaan ako dyan mamaya.
Sabi ko at binaba na ang tawag. May dinner meeting pa ako at pupuntahan na lang kita after. Rinig kong wika nito at binaba na rin ang telepono niya. Napatayo ako dahil tumingin na siya sa gawi ko at kumunot ang noon niya at tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Huwag niyang sabihin na hindi niya gusto ang sinuot ko. Siya ang pumili nito kaya wala siyang magagawa. Ang hilig mo rin talagang mag-style ng susuotin. Mahilig kang magpaganda. Ang family mo lang naman ang kasama natin. Sabi niya at nauna nang lumabas. Bad trip ata si Major ngayon? Tanong ko sa aking sarili. Bago sumunod sa kanya sa labas hanggang sa may sasakyan. Pinagbuksan niya ako ng pinto bago sumakay na ako. Nilabas ko ang makeup kit sa bag ko dahil hindi pa ako nakapag-ayos talaga. Pati nga pagsuklay hindi ko na nagawa dahil nagmamadali ako kanina. Nagsimula akong sinuklay ang buhok ko para maayos ko ito dahil lalagyan ko pa ng clip. Sabihin mo lang kung gusto mo pang tumuloy. Seryosong tanong niya sa akin kaya napatingin ako sa kanya. Anong gusto niyang sabihin? Pati pagsuklay ko'y bawal na rin sa kanya? Baka magmukha na akong losyang dito kapag ganun. Wala pa nga akong ginagawa sa sarili ko eh. Simangot na sagot ko rin at kinuha ang lip tint ko at naglagay sa labi bago gumiti sa kanya. Ang sarap niyang asarin. Mabilis akong nag-powder sa muka dahil baka mamaya ay sitahin na naman niya ako. Dumako ang tingin ko sa manibela kaya napatingin ako sa daliri niya. He used a wedding ring. Sabi ng isip ko, malamang gagamitin niya dahil may dinner ang family mo. Dugtong na sagot ng isip ko bago tumingin sa labas ng sasakyan. Hindi na rin naman siya nagsalita pa. Ano ba talaga ang nararamdaman ni Lemuel kay Pamela?